Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa performance ng ating pambato dito sa Miss Charm. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang reaction tayo sa performance ng ating pambato dito sa Miss Charm. Kamusta naman ang performance na ipinakita niya dito sa mga hurado? Papalo ba siya ng bonggang-bongga? And then, of course, ayun nga, kagabi nga naganap nga ang preliminary competition ng Miss Charm. So, ako masasabi ko, in fairness sa Miss Charm ha, ang ganda ng ipinakita nila kagabi para ako nanonood ng Miss Universe. Kaya nangihinayang ako dito sa Miss Charm kasi kung tutuusin, kaya netong sumabay talaga sa mga malalaking beauty pageant. Talagang masasabi ko din na in fairness sa kanila, maganda yung ipinapakita nila. Gusto ko yung mga nakikita ko sa kanila, HD ang ibinibigay sa atin. Actually, better pa nga siya more than doon sa ibang mga international pageant Kaya sabi ko sana magtuloy-tuloy lang tong Miss Charm na to, ay winner to. And then, ayun. So, kamusta naman ang mga host ng Miss Charm kagabi? Actually, yung dalawa, okay naman sana. Lalo na yung naka-yellow na host, ay nako, ang bongga niya. Ang galing magsalita, so gusto ko yung the way kung paano siya mag-deliver ng sinasabi niya. And then yung naka-black naman, naramdaman ko na hindi siya masyado kumpiyansa sa sarili niya. Medyo halata talaga na kinakabahan siya. Pero inilalaban naman yun ng bonggang-bongga. Kaya winner na din. So yan. So yung lighting nila, okay naman. So sobrang panalo naman yung lighting. So maliwanag na ibinigay nila sa atin. And then, ayun, yung entablado nila, tama para sa mga kandidata, kita mo ang pasarela, kung sino talaga ang kakabog at hindi. Kaya lang medyo parang feeling ko madulas yung floor or may something doon sa floor kasi medyo may mga na-aksidente, di ba? May mga nadulas, kaya ayun, nakakaloka. Pero hindi nakasalanan ng Miss Charm organization yun. Kasi bilang kandidata, you have to responsible to yourself to balance yung sarili mo doon sa entablado. Kaya nga dyan natitignan ko sino yung magaling di ba? Kasi dapat talaga marunong kang magbalanse at marunong kang mag-ingat. So, alam mo, lalo na yung floor ay madulas. So, dapat alam mo kung paano mo dadalhin yung sarili mo, the way kung paano ka mag-performs dyan. So, yun. Minsan di naman kasi naiiwasan yung mga nadudulas, yung mga na-aksidente, hindi naiiwasan yan. Pero bilang kandidata, dapat dyan sila nag-iingat ng todo-todo. Huwag kang humataw kung parang feeling mo hindi mo kayang balansehin yung sarili mo, di ba? Anyways, good luck sa mga kandidata and nakakalungkot man isipin yung mga na-aksidente kasi may mga talagang sumemplang talaga So, alam ko kung gaano kasakit yon. Kaya lang sana walang masyadong nangyari sa mga binti nila o sa paan nila. Ang hirap kaya kapag na-aksidente, di ba? So, yon. And then, punta naman tayo sa mga performance ng mga girls. So, yon. Sino ba yung mga nagustuhan ninyo? Ako, isi-share ko sa inyo kung sino yung mga nagustuhan ko. So, sa swimsuit round, actually, gusto ko yung kay Australia kasi yung energy na binibigay niya ay bongga. Kaya sabi ko, ay in fairness kay Australia bongga talaga yung performance. Si Brazil, okay naman, pero parang feeling ko hindi nila makukuha yung back-to-back. So, swerte na lang ni Brazil kapag nakarating siya sa dulo ng competition. But, kagabi parang feeling ko, lulusot at lulusot naman si Brazil. And then, si Colombia. In fairness kay Colombia,
maganda yung performance na ipinakita niya. Sa Ecuador, oh my gosh, isa to sa mga nakikita ko, nako, pwedeng kumuha to ng corona. Ang ganda ng performance ni Ecuador sa swimsuit. So, tumawag talaga ng pansin sa akin yung charming ng mukha niya at plus yung kanyang performance ay talagang malinis. And then, in fairness kay India, maganda din si India at maganda din yung performance. Kaya lang, ang comment ko lang kay India, medyo natatakpan yung mukha niya kapag nagpapasarela siya. So, sa swimsuit round, parang hindi ko masyado na-recognize yung mukha niya dahil natatakpan ng buhok. Nakakaloka. So, yon. So, pero doon ka tumingin sa performance niya, winner naman. And then, eto si Mexico. Grabe si Mexico ha. Gusto ko yung eksena, the way kung paano niya i-present yung sarili niya. Actually, isa din siya sa mga nakikita ko. Ay nako, pwedeng makuha din ni Mexico yung corona ng Miss Charm. Kasi parang ang ganda talaga, Reynang-Reyna yung dating. Plus nandoon na, ay, ang ganda ng execution niya sa stage, di ba? Si Namibia, oh my gosh, ito yung Black Barbie na gusto ko. In fairness naman kay Namibia, yung lumabas siya sa swimsuit, sabi ko nga sa mga black, ay mukhang eto ang isa sa mga kakabog dito sa mga mistisa. And then New Zealand, maganda din si New Zealand ha, kung ano. Kaya lang medyo parang, si New Zealand kasi pagdating sa evening gown, parang hindi ko na siya nagustuhan kasi mukha siyang matabang tignan doon. Pero yung sa swimsuit niya, in fairness. But kung i-combine mo naman yung swimsuit at evening gown, yung presentation niya, winner naman, plus ang ganda pa ng mukha. So hindi ko lang alam kung na-typean siya ng mga hurado. But sa akin, I think lulusot siya kung ako ang judges. So yan. And then si Russia. Oh my gosh, maganda din si Russia, no? Sobrang in fairness kay Russia. Si Thailand, ang napansin ko, si Thailand, si Vietnam, at saka si Indonesia, iisa yung styling. Isama mo pa si Malaysia medyo iba. Si Thailand, si Vietnam, si Indonesia, sa swimsuit round, iisa yung mukha nila, tingin ko. Tapos kasi, iisa yung styling nila, parehas silang nakapony, tapos yung makeup nila parang iisa din. So yun, kaya tingin ko sa kanila, parang iisa yung mukha nila. Tapos yung performance ni Indonesia, in fairness, malinis yung performance niya sa entablado. At nagustuhan ko, oo, sobrang sa swimsuit round, in fairness humato talaga si Indonesia ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko, okay. Si Vietnam, ganun din. Kaya lang parang kung kay Indonesia, parang nagustuhan ko yung kay Indonesia more than yung kay Vietnam. Si Thailand, ganun din. Uy, in fairness kay Thailand, ang ganda din ng performance level niya. Sobrang sabi ko, ay, ang gagaling. So, sila yung mga nagustuhan ko dito sa swimsuit round. Pagdating naman sa evening gown, actually, tatlo lang yung nagustuhan ko. Yung kay Malaysia, ang galing. Sobrang reynang-reyna yung dating. In fairness talaga, sobrang, ay, gusto ko yung the way kung paano niya ipiniresent yung sarili niya. Ang ganda-ganda niya dyan. So, yon. Sa Ecuador, ay, isa din siya sa mga talagang, sabi ko, consistent na kandidata. Mula doon sa swimsuit hanggang sa evening gown. Panalo. Sobrang, And, si Namibia. Gusto ko rin si Namibia. Actually, si Mexico din eh. Si Namibia talagang, wala akong masabi. Gusto ko yung yellow gown niya, the way kung paano niya pinaresent yung sarili niya. Kaya lang nag-expect kasi ako sa kanya ng more. Akala ko, kakabog pa siya ng todo-todo. Sabi ko, eto na lang pala yung ipapakita niya. But, nagustuhan ko yung performance niya. So, silang tatlo, gustong-gusto ko. So, punta naman tayo kay Philippines. Actually, si Philippines, maraming nag-react doon sa performance na pinakita niya. At kahit di naman ako, medyo may nakulangan ako doon sa performance. Kasi nag-expect ako sa kanya ng ahataw to ng todo-todo. By the way, maganda yung mukha talaga ni Philippines. Kung ipo-focus natin yung mukha niya, may laban talaga yung mukha niya. Laban sa ibang candidates. Gusto ko din yung styling niya na yung alam mo yung baksak lang yung hair niya, sobrang winner ng dating sa akin noon. Kasi ang sexy niyang tignan. Kaya lang, pagdating doon sa pasarela niya sa swimsuit, medyo talagang doon talaga nag-focus ako.
hindi ko alam kung papalo ba to para sa mga hurado kasi ang dami ng mga ex-senadora na kandidata pagdating sa performance level in terms of swimsuit round, di ba? So nakita naman natin na ang daming umataw. So hindi ko lang alam kung yung performance ni Philippines na ibinigay ay magpe-penetrate ba yon laban sa mga candidates kasi medyo aminin natin na kulang siya sa talagang hataw na tawag. Pero maganda naman yung performance na ipinakita niya. Kumbaga, ando doon naman na naitawid naman niya ng bonggang-bongga. Hindi ko lang alam kung ang mga hurado ay nagustuhan ba yung performance na ipinakita ni Philippines kasi especially we are Filipino, alam nila na ay nako, pagdating sa pasarela, kakabugyan. Kasi ganun ang tingin nila sa atin eh. Pero syempre, doon sa ipinakita ni Miss Philippines, ako, para sa akin, okay naman. In fairness naman sa trainer niya, maganda naman yung point by point niya. Medyo sana hindi na lang siya gumanon kasi parang doon, ayun yung nakasira sa kanya na parang yung energy ba, yung pagbaksak ng sarong niya, yung energy. So doon yung medyo parang napansin mo na ay kulang siya sa energy. Pero yung kanyang performance naman, the way kung paano siya humarap sa camera, mag-project, okay naman yon. Tapos plus yung lakad naman niya, okay naman yon. Yung kanyang posing, okay naman yon. Kaya lang, mapapansin mo lang na parang ay kulang siya sa sa hataw. Kasi humahataw yung ibang kandidata at hindi natin alam kung ano nga ba ang gusto ng hurado. But nag-perform naman si Philippines. Hindi ko lang alam kung enough ba to para makapasok siya sa semifinal. So, yon. Kasi in fairness naman sa kanya, ginawa naman niya yung best niya. Mahirap naman kung sabihin natin na naku, wala na siyang laban, hanggang dito na lang yan. But malay mo naman nagustuhan pa rin ng hurado yung performance niya. Kasi hindi naman natin alam yan. Kung ano nga ba ang hinahanap ng hurado, kailangan ba dito hataw na hataw ka. Kaya lang, kung i-base mo yung performance niya sa iba, umaangat talaga yung ibang kandidata at doon makikita mo na kung medyo kung ano ang ipinakita talaga ng pambato natin. So, yun. So, I wish na sana ang hurado ay nagustuhan yung performance na ipinakita niya. Pagdating naman sa evening gown, syempre maraming mas humataw talaga pagdating sa evening gown. Tulad na sinabi ko, maganda yung mga piniresent nila Ecuador, Namibia, yung mga ganon. But ako, para sa akin, kasi ito yung choices niya. Ito yung plano niya. So, ibinigay niya yung kanyang game plan dito sa mga hurado. And then, tignan natin kung magugustuhan ba or papasok ba siya sa semifinal. So, for now, ando doon ako na 50-50 ako para sa kanya kung makakalusot ba siya o hindi. But syempre, I wish na sana makalusot siya. Kasi yan, kapag once na naitawid niya yan ng bonggang-bongga, sa totoo lang, once na makarating yan sa top 5, ay, nako, kakabugyan pagdating sa Q&A. So, I hope na sana makarating siya sa top 5. I hope na sana makalusot siya sa semifinals. Yung performance na ibinigay niya kagabi, alam ko na maibinigay niya yung best niya. And then, sana lang talaga, nagustuhan talaga yun ng mga hurado. Kasi, hindi naman ako hurado para husgahan ko yung performance niya. Nako, hindi maganda, ganon-ganon. Walang ganon. Kumbaga, parang kontento naman ako kung ano yung ipinakita niya. Kaya lang, syempre, kung ikukumpara mo siya sa mga ibang mga lumalaban, ay hindi ko alam kung magpe-penetrate ba yung kanyang performance, kung aabot ba para makalusot sa semifinals. So siguro ang the best na gawin natin ay iboto na lang natin siya para mas safe siya doon sa semifinals. So yun. So good luck syempre kay Kayla Carter and I wish all the best. So ginawa naman niya yung best niya para sa laban niya dito. At I think ayun yung kaya niya na ibigay and it's enough. So, tingnan natin kung ano ang mararating. But for now, ando doon ako na nag-hope ako na sana makalusot siya sa semifinals. Maganda din yung kanyang national costume. Maganda yung idea, maganda ng color, isa parang sa flag natin. So, congratulations kay Kayla Carter dahil at least, di ba, ibinigay naman niya yung best niya dito sa competition ng Miss Charm 2024. And tingnan natin kung ang hurado nga ba ay napipisil ang ating pambato para sa corona ng Miss Charm 2024. Alam ko yung iba na dismaya at nakulangan sa performance niya. But
guys, try to understand, hanggang doon lang yung kakayahan ng hanggang doon lang yung kaya niyang ibigay. And siguro tingnan na lang natin kung makakalusot o hindi, di ba? So mali naman natin, may swerte ang ating pambato. So yon, wish all the best. So kaya lang siguro natin ito nasasabi kasi nga nakita nga natin na sobrang ganda nga rin ng performance ng ibang kandidata. At ayun, so medyo yung iba nakukulangan talaga o nalalamyaan sa ipinakita ni Kyla Carter. But ako, para sa akin, siguro makontento na lang tayo kung ano yung ibinigay niya. So, hanggang dito lang yung kaya niya. So, supportahan na lang natin. Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, syempre, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.